Magandang umaga po sa bawat isa. It's a beautiful Sunday. It's a beautiful day. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Halina't sama-sama tayong magpuri at manambahan sa ating Panginoong Diyos at bigay natin ang ating lakas sa ating pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. At bago po tayo magpatuloy, pangunahan tayo ni Irene dahil siya sa pambungad na panalangin. Magandang umaga po sa bawat isa. Ang lahat po ay inaanyayahan ko na pumikit para po sa ating pambungad na panalangin. Ama naming Diyos, sa umagang ito, una po sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay, panibagong araw at kalakasan na ipinagkaloob at ibinibigay po ninyo sa bawat isa. Marami pong salamat muli sa isang linggo na pag-iingat, paggabay at pagbabantay po ninyo sa bawat isa. Dalangin ko po, Panginoon, sa oras pong ito, God, na patuloy, Lord, na palinisin ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, upang kami po ay maging karapat-dapat sa pagpuri, sa pagsamba sa inyo sa umagang ito. Lord, sa oras din pong ito, God, patuloy kong inilalapit sa inyo ang lahat po na gagamitin na tatayo sa pulpito, Panginoon. Una sa MC, Panginoon, gayon din po, God, sa praise and worship leaders, gayon din po, God, sa mga tambourine dancers at sa mga instrumentalists, O God. Higit sa lahat, Lord, ang inyong lingkod na siyang gagamitin na maging daluyan ng inyong banal na salita sa umagang ito. Patuloy, Lord, I pray, O God, more power and anointing, wisdom and knowledge, fresh revelations, Lord, na magmumula lamang po sa inyo. Itago po ninyo siya sa inyong likuran upang kayo ang makita sa kanyang buhay, sa kanyang pananalita, sa kanyang kilos, sa kanyang mga gawa. Patuloy, O God, na kayo rin ang mapapurihan, O God. Lord, sa araw pong ito, O God, dalangin ko ang katagumpayan ng service, Panginoon. Gayon din po, O God, sa iba pang mga branch na, O God, ng JGCFC, O God. Sa lahat po ng lingkod na inyong mga gagamitin, O God. Kayo ang mapapurihan, kayo ang masamba sa buhay ng bawat isa. Maraming pong salamat muli, O God, at sa inyo lamang po namin pinagkakatiwala ang gawain ito, O God, mula sa simula hanggang sa matapos, Panginoon. Sa inyo, Lord, lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Ngayon naman, tayo ay magpuri at sumamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating music team. Sa mapagpalang araw po sa bawat isa at lahat ng mga nakikinig sa mga oras na ito, inaanyayahan po namin lahat kayo na tayo pong umawi para sa ating Diyos na buhay. Let's invest our time and our everything to our living God. Panahoy lumilipas, mangko'y kumukupat, ngunit ang pag-ibig mo, Jesus, hindi magwawakas. Magbagong
walang hanggang katapusan. Ang biyaya mo'y nakamtan. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa'yo ang ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na ang lahat-lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, dahil sa'yong dakilang gawa. Dahil sa'yo ang ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na ang lahat-lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagarian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho. Tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa bang maihandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? At kung ano mang sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tuturing kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat. Sana'y nararapat sa'yo. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagarian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho. Tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa bang maihandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? At kung ano mang sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na
sa'yo. Sa'yo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di ko kayang ilarawan ng dakilan mo. Kulang ang lahat ng pula, kulang maging mga salita upang iiyak ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Jesus, we honor you, Lord. You are our Lord and Savior. Wala kang katulad, Panginoong Jesus. Marami pong salamat. Salamat sa pag-ibig. Salamat, Panginoong Diyos. At salamat, Banal na Espiritu. Patuloy na ikaw ang kumilos, O God, sa gawain ito, even through online. We pray, God, na may tanghal namin. May we exalt your holy name, O God, sa online service na ito at even in our lives, O God. And Lord, right now, we lift up everything to you. Give us a heart, Lord, and mind, Lord, na focus sa'yo. At tanging sa'yo lamang po, Panginoon. We thank you, Jesus. And Lord, help us, O God, to invest our lives, O God, to you. At lahat ng nakakapakinig, Panginoon, sa mga oras na ito, O God, may you lead all of them, O God, to invest their lives to you, God. And Lord, alam namin ikaw lamang may kakayanan na magbago sa lahat namin. So we thank you, Jesus. We thank you, Father God, and we thank you, Holy Spirit. Continue to move freely in this service. We thank you in Jesus' name. We pray all this. Amen. Naman, may magbibigay ng special number o special talent para sa Panginoon. Sana
kaluluwa, ako'y nangangako mula ngayon ay susunod sa'yo. Purihin ka, O Diyos, sa kabanalan mo. Nalinis mo ang puso kong dating naglilibong. Binigyang bagong pag-asa, nooy di ko dama. Salamat ika'y aking gabay. Panginoon, samahan mo akong nagkamali. Kung saan ang dasa ko tatak nang di na madapang muli. At kung sakaling may bagyo, yakapin mo ako. Panginoon, ako'y samahan mo. Lahat ay gagawin, iaalay sa'yo. Handog ay pasasalamatan, ako'y binago mo. Buong puso't katapatan ng pagpupuri sa'yo, walang hanggan. Ika'y paglilingkuran. Panginoon, samahan mo akong nagkamali. Kung saan landas ako tatak nang di na madapang muli. At kung sakaling may bagyo, yakapin mo ako. Panginoon, ako'y samahan mo. Aalhin pa ang lahat, mga yaman sa mundo. Kung sa puso ay mayroong kirot na sa'yo'y gumugulo. Aalhin pa ang lahat, buhay ay di sapat. Kung ang kapalit ay kamalian ko. Panginoon, samahan mo akong nagkamali. Kung saan landas ako tatak nang di na madapang muli. At kung sakaling may bagyo, yakapin mo ako. Panginoon, ako'y samahan mo. Panginoon, ako'y samahan mo. Sa ating scripture reading, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Mateo, chapter 6, verse 19 hanggang 21. At sabayan niyo po ako sa screen sa salita ng Diyos. Mateo 6:19. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Verse 20, sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Verse 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Purihin ang pagkabasa ng kanyang salita. At ngayon naman, pakinggan natin ang mensahe ng mabuting balita sa umaga ito sa pamamagitan ni Pastor John Brian Pino. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. At tayo po muli ay nagkasama-sama ngayong umagang ito. I hope and I pray na kayo po ay nasa maayos at mabuting kalagayan habang pinapanood nyo po ang ating pong virtual service. Bago po tayo magsimula, inaanyahan ko po kayo na tayo pong lahat ay
manalangin. Pumikit po tayong lahat. Dakilang Diyos, sa iyo ang papuri namin at pasasalamat, Panginoon. Sa muling isang linggo na iyong ginawa, sa isang linggo, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang siyang kumilos, Panginoon, sa aming buhay. Salamat sa proteksyon, salamat sa probisyon, Panginoon, na iyong iginagawad sa amin sa araw-araw. Salamat sa pag-iingat, salamat sa pabor, Panginoon. Lord God, na iyong patuloy na Lord, paranas sa iyong mga anak. Kaya sa oras na ito, hinihiling po namin, Panginoon, na patuloy kang kumilos, Panginoon, at ang mga mensahe mo, O Diyos, ay aming matanggap sa oras na ito. At sa iyo po namin, Lord God, binibigay ang lahat ng papurit, pasalamat, Lord God, touch niyo po ang inyong mga anak, Lord God, sa oras na ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa dakilang pangalang Panginoong Yesus. Amen and amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At muli po, magandang umaga sa ating lahat. At ngayon po ay tutungo na po tayo sa ating pong panibagong tema sapagkat tayo po ngayon ay nasa month na po ng May. Nakakalimang buwan na po tayo sa taon na ito. At salamat sa Panginoon dahil kahapon nag-birthday si Pastor Romel sa langit. No? At bagamat hindi natin siya kasama, alam natin na sa langit ay mas masaya ang kanyang kalagayan doon. Kaya purihin ang Panginoon sa Ama ng ating spiritual, na siyang ginamit sa atin, kaya po tayo nakakapagpatuloy. Kaya po tayo nandito dahil po sa pisinamulan ni Pastor Mel. Praise God. Kaya palakpakan natin ang Panginoon para doon. Hallelujah, hallelujah. Kaya ngayon pong umagang ito, mga kapatid, tayong lahat ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon, ano man ang ating kalagayan, magpapatuloy tayo sa Panginoon. Paki-comment nga po dyan sa ating comment section below, magpapatuloy ako sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At ngayon po ang ating pong tema ay invest in Christ. Invest kay Jesus. Okay? So, ang ating pong verse ay matagpuan sa Mateo chapter 6, verse 19 to 21. Okay? Basahin po natin, mga kapatid. Do not store up yourselves treasure on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break and steal. Verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Purihin ang Panginoon. Marahil, ito pong pahayag na ito ay tinuro ng ating Panginoon ay narinig na po na atin. Maraming beses na ating pong narinig. But mga kapatid, it's very essential, talaga, yung Word of God, na dapat nating, kahit narinig na natin. Bakit? Kasi tayong mga tao ay nakalilimot o madalas makalimot doon sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya patuloy tayong nire-remind ng ating Panginoon. Baka po tayong lahat ay iba na ang ating focus at iba na yung ating nasa puso. Okay? Kaya ang pag-uusapan po natin dito is invest in Christ. If you are believers, believer tayo ni Jesus, kamusta na yung investment mo sa Panginoon? Nadadagdagan ba yung pag-i-invest mo? So yung iba naman, kamusta yung iba? Mga huminto na sa pag-i-invest. Yung iba naman na hindi pa nag-i-invest, I encourage you, mag-invest ka na ngayon
sa ating Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, kalakip ng investment, no, yung salitang scam. Okay? Investment scam. Maraming ganyan, lalo na sa panahon ngayon dahil sa hirap ng buhay. Ang daming manloloko. Okay? Ang dami naman nagpapaloko. Amen? Sabi nga po dito, ang ibig sabihin ng scam is a deceptive scheme or trick used to cheat someone out of something, especially money. Scam is also verb meaning to cheat someone in such a way. Okay? So, patungkol sa pandaraya, no? When it comes sa money at sa iba pang bagay, mga kapatid. Mga kapatid, ito ang aking tanong, na-scam ka na rin ba? Okay? Ako po, marami na rin po akong naranasang ganyan, scam. No, hindi lang sa pera, no? Kasi po, maraming tao ngayon, no, ang naghahangad o naghahanap, no? Yung iba naghahangad, yung iba naman naghahanap, no? But sometimes the devil ay pumapasok at tayong lahat ay kanya pong dinadaya. Because ang kanya pong trabaho o layunin para tayong lahat ay pagnakawan, patayin at sirain. Sabi po yan ng John 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. Ganun po ang trabaho ng dyablo. Okay. So, marami tayong beses na na-scam na tayo. No? Nadaya ng kapwa, parang ganoon. No? Alala ko tuloy yung noon, nung ako'y bata pa, no? Na-scam ako dyan eh. Yung may bumati sa akin, sabi niya, kamusta yung tatay mo? Sabi ko naman, okay naman po. Dahil bata nga po ako ng mga panahon na yun. Tapos sabi niya sa akin, bibigyan kita ng isda, uwi mo sa bahay nyo, bigay mo sa pamilya mo. Sabi mo, pinabibigay ng kaibigan ng tatay mo, si ganito, ganyan. Ako naman, opo. Sabi niya, akin na muna yung pera mo. Akin mo nang ibabalik ko sa'yo. Babalik ko kasi kailangan ko bumili ng ganito, ganyan. So ako naman, tuwan-tuwa ako, no? Kasi, bibigyan ako ng isda, matatawa mama ko nito, tsaka tatay ko. So, nung pagkabigay ko ng pera, siguro mga 100 plus yon. Bata pa po ako noon, siguro mga 10 years old ako noon, mga ganon. So, binigay ko siya, no? And, ang tagal-tagal kong nag-aantay doon sa lugar kung saan kami nagkita. Hanggang sa, yun nga, bigla na lang akong umiyak kasi ang tagal ko na nag-aantay doon at alam ko sa sarili ko na niloko lang ako. No? Okay? Sa aking musmos na kamalayan. Alam nyo, mga kapatid, na hindi lang sa pera, no, na pwedeng ma-scam ang tao. Pwedeng sa tiwala, pwedeng sa pag-ibig. Di ba marami ngayon nag-i-invest sa pag-ibig, no, sa pagmamahal, nag-i-invest sila. Pero may mga pagkakataon na kahit na sabihin na natin na parang napaka-strong nila, but when the devil ay pumasok, nangialam, no, pwedeng ma-destroy. No? Maging yung ating mga bagay na pinanghahawakan, no, sa buhay natin. No? Money, mga material things. Sapagkat dito po sa mundong ito ay meron po daw insekto na sumisira. Meron ding mga magnanakaw na siyang kumukuha. Mga kapatid, tandaan natin na ang dyablo is scammer. No? Si Satan, scammer yan. Yung tipong papaniwalain ka sa una, tapos sa bandang huli, hindi pala totoo.
Okay? Napakaraming investment scam sa Pilipinas na nangyayari. At yung pinaka-latest nga na malaking investment scam is yung, di ba, yung nakakalungkot kasi ginagamit yung salita ng Diyos para lang makapag-scam. No? Yung sa Mindanao, no, merong isang pastor doon na nang scam ng maraming pera, no, sa mga taong bayan. Nakakalungkot kasi even the church ay napasok na ng kaaway. Amen? So, kaya ngayon pong oras na ito, mga kapatid, titignan po natin na may 3 bagay tayong titingnan at paano ba tayo makakasiguro, no, na hindi tayo na-scam. Amen? Number 1, mga kapatid, perishable investment in the world. Perishable. No? Sisira. Nawawala. Madalas ang mga tao ay nag-i-invest doon sa mga bagay na perishable. Pansamantala. Mga bagay na kung saan hindi naman talaga natin lubhang alam kung hanggang saan at hanggang kailan. No? Kaya sabi nga dyan sa Mateo 6:20, do not store up for yourselves treasure on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. So dito po malinaw na sinasabi ng Panginoon na do not, no, huwag kayong mag-invest sa sanlibutan ito. Kasi dito sa sanlibutan ito, merong magnanakaw, merong kalawang na sumisira, mga insektong sumisira. No? So, kaya ito po yung paalaala sa atin ng Panginoon. Kasi po, napakahalaga na malaman natin para saan ba tayo o bakit dapat tayo mag-invest. No, we like it or not, no, o aware ba tayo o hindi aware, nag-i-invest tayo, mga kapatid. Hindi tayo aware. Sa lahat ng ating mga ginagawang decision, yung mga bagay na nilalakaran natin, investment yan eh. Okay? But hindi tayo aware na kung saan ba tayo nag-i-invest? Para lang sa present or for the future na darating sa ating lahat? Mga kapatid, malinaw na sinasabi ni Paul, no, ni Apostle Paul, na tayong lahat ay magkaroon, no? Magkaroon po tayo ng pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, no? Ibig sabihin, magkaroon ng puwang sa isip mo habang tayo ay nasa mundong ito. Naisipin natin na merong eternal, no, na destination na ating pong kalalagyan pagdating ng panahon. No? Sapagkat tayo pong lahat ay hindi panlupa. Tayong lahat ay para sa langit. No? Hindi ka lang panlupa, panlangit ka din. Sapagkat ito po ang malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, we are all citizen. No? Citizen tayo ng heaven. No? Kaya sinasabi ni Jesus, no, okay lang yan, magdanas kayo ng paghihirap, no? Mga pagdurusa habang kayo ay nasa mundo. No, kasi merong nag-aantay sa inyo doon sa langit. Na kung saan sa maliit na panahon na ating pag-ihintay dito, mararanasan natin. If we, sabi nga, continue sa ating pagsunod, sa ating paglilingkod, manatili hanggang wakas tayo sa Panginoon, mga kapatid, tayong lahat is magsusulit doon sa langit. Amen? Praise the Lord. So, ito ngayon siguro ang tanong marahil sa ating lahat. No? Wala sa atin dito ang nais na maskam o madaya. Meron ba ditong nais madaya?
Wala. Lahat tayo, gusto natin is makasiguro. Okay? Makasiguro po tayo na yung ating pag-i-invest, yung ating ginagawa, no, ay magkaroon ng magandang bunga. At ito po yung good news, mga kapatid. No? Meron pong scam na totoo. Okay? Hindi pandaraya. Scam ni Jesus. No? Na sinasabi. Okay? So, tingnan po natin. Number 1, no? Upang tayong lahat ay hindi ma-scam ng dyablo. Okay? Number 1, S. Seek the truth. Yan. Paki-comment nga, seek the truth, kapatid. Okay. So, sa atin makikita yan, sa John chapter 8, verse 32, ito po ang sinasabi, then you will know the truth and the truth will set you free. Praise God. At malalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Alam niyo po, lahat ng mga na-scam, bakit sila na-scam? Kasi hindi nila inalam ang katotohanan. Okay? Sila ay nagpadala, no, sa mga masasarap na salita. Totoo naman, di ba? Ang dyablo ganun din. Masasarap na salita, masasarap na pakiramdam. No? But ang isang bagay, upang makaiwas tayo dito sa mga scheme ng dyablo, we need to seek the truth. Amen? And the truth is Jesus. Amen? Ang truth, walang iba kundi ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi nga dito, and then you will know the truth, and the truth will set you free. Bakit minsan ayaw harapin ng tao yung katotohanan? Kasi masakit. Masakit ang katotohanan, mga kapatid. Pero, ang sabi dito, masakit man ang katotohanan, ito naman ang magpapalaya sa iyo sa kasinungalingan ng dyablo. Sa kasinungalingan na inilalagay ng dyablo sa iyong isip, no, sa iyong hope. Maraming hope, false hope, no? Maraming love, no, na kung saan hindi tunay. Amen po ba? Napakadami po niyan, kaya tayo pong lahat ay maging maingat kapagkat hindi layunin ng Diyos, no, na tayong lahat ay magdanas ng dusa. Di niya layunin, pero dahil sa ating mga wrong action and decision, na-experience natin yun. But thank God, dahil bagamat ganoon, nandun pa rin siya na siyang umaabot at gumagawa ng way para tayong lahat is makaalis doon. Okay? So, seek the truth, mga kapatid. Hanapin natin ang katotohanan, and that is Jesus. No? Hanapin natin sa ating mahanap sa salita ng Panginoon. Ano yung totoo? No, hindi lang yung feeling ko, pastor. Dapat yung totoo, kapatid. Hindi lang yung nakikita mo, kundi ano yung katotohanan na sinasabi ng Word of God. Ayun po ang dapat nating hanapin. Sometimes the devil nagpapakita sa atin na ganito ganyan, ako mamamatay ka na. No? Pero ang sabi ng Panginoon, I am the resurrection and life. Lahat ng mga naniniwala sa akin ay magkakatanggap ng buhay. Amen? Praise God. The devil sometimes ini-scam tayo. Okay? So, pangalawa, mga kapatid, dapat nating tingnan, no? Yung seek the truth, yung sinaman, Christ always be the answer. Dapat sa lahat ng sagot, dapat si Jesus. No? Dapat si Jesus lang ang laging sagot sa lahat. No? Hindi si tao, hindi yung bagay na ito, hindi yung ganito, dapat si Jesus ang sagot. Jesus is the answer. Amen po ba, mga kapatid? Tayong lahat ay sinagot na ng ating Panginoon.
tinugon na ng ating Panginoon ang lahat. Ang gagawin na lang natin is to believe. Maniwala tayo, kapatid, na tinugon na ng Diyos ang iyong pangangailangan, sapagkat lahat ng bagay ay napagtagumpayan niya na. And we need na muna tayo doon sa proseso na sinasabi ng salita ng Panginoon. John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. I am the way. Ako ang daan. No? Si Jesus yung daan. May daang matuwid sa paningin ng tao, pero kapahamakan ang dulo. Pero si Jesus, nagsasabing, ako ang daan, ako ang gagawa ng daan sa panahon na tingin mo wala nang daan. Ako gagawa, ako bubutas, ako huhukay, ako maghahati ng dagat. Ano sabi ng Panginoon? Because I am the way. Kaya wag dating sabihin sa Panginoon, Lord, pasensya ka na. Kasi po, talagang ang aking schedule. Lord, patawarin mo po ako kung hindi ko nagagawa ito. Bakit, mga kapatid? Kasi si Jesus always find ways. Tayo pwede mag-alibay sa Panginoon, mga kapatid. Kasi gumagawa siya ng way. Amen? He always makes a way for us. Hallelujah. Praise God. Yung mga sa yung paki-comment nga po dyan, God always make a way. No? God will make a way for us. Amen? Ito po yung katotohanan, mga kapatid. Dapat lagi nating tandaan, sa lahat ng bagay, sino magpapasaya sa atin? Si Jesus. Sino magbigay sa atin ng tagumpay? Si Jesus. Sino magbigay sa atin ng kagalingan? Si Jesus. Sino mag-aalis sa atin sa gantong kalagayan? Si Jesus. Laging si Jesus. Amen po ba, mga kapatid? Purihin ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Number 3, apply the Word of God. I-apply natin ang salita ng Panginoon. Alam nyo, minsan mga kapatid, tayo minsan din yung parang ginagamit din, no, ng diablo para i-scam yung ating mga sarili. Yung ating mga sariling katigasan. Sabi ng James chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. Sabi nung, huwag niyong dayain ang inyong mga sarili. Sundin niyo kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. No? Maraming pagkakataon, mga kapatid, no? Tayo ang nag-i-scam sa ating mga sarili because we do not obey, do not apply the Word of God. No, the devil is nandyan to tempt us, but the decision always is nasa atin. No? Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid, na tayong lahat is makasunod sa Panginoon. Kasi po, in order upang di tayo ma-scam ng diablo, kailangan obedient tayo sa salita ng Panginoon. Sapagkat kung hindi tayo magiging obedient sa ating Panginoon, ang diablo nandiyan para dayain tayo, para i-deceive tayo. Sabi diyan, ang isang taong nakinig, ngunit hindi nagsagawa, parang isang tao na kung saan tumingin sa salamin, tapos bigla na lang umalis at nakalimutan niya yung kanyang itsura. No? Parang pupunta ka lang, sabi ng nanay mo, anak, bumili ka ng ganito.
No, hindi ka nakinig ng mabuti, tapos ano, sa palengke ka na, ano ba yung bibilhin ko? Na-experience nyo na ba yon? Say amen kung na-experience nyo na yon. Naitusan kayo ng nanay nyo, pumunta ng palengke, tapos yun, nandun na kayo, nakalimutan nyo kung ano ang bibilhin nyo. Madalas ganoon ang mga tao. Kaya ang Diablo ngayon, nandoon, dadayain tayo, ibablap tayo, no? Itatempt tayo, at ano yung sasabihin natin? Sabi kasi ni Lord, pwede naman namin kainin lahat eh. Mamatay kasi kami kapag hinawakan namin yan. Alam nyo, ang Diablo, kagaya doon sa Garden of Eden, tuso ang Diablo. Walang sinasanto ang Diablo. Pati nga si Jesus eh. Pati nga si Jesus, tinempt niya eh. How much more tayo, mga kapatid? We need to apply the Word of God sa buhay natin. Kasi doon magkakaroon ng manifestation, yung power ng ating Panginoon sa buhay natin if we apply yung Word of God sa ating mga buhay. Amen? If we apply sa buhay natin. No? Doon magkakaroon ng manifestation ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Hallelujah. So, kaya sabi po diyan, wag lang basta makinig, kundi tayong lahat ay magsagawa ng salita ng ating Panginoon. Purihin talaga ang Panginoon sa kanyang kapatapatan at kabutihan. No? Bakit ito sinasabi ng ating Panginoon sa atin? Kasi, 'di ba? Sabi nga, bakit may manloloko? Kasi may nagpapaloko. Bakit ang Diablo paulit-ulit tayong niloloko? Kasi alam ng Diablo, madali kang lokohin. Madali tayong lokohin. Diba? Pero kung tayong lahat matututo, yung mga panloloko ng Diablo hindi na uubra sa atin. Kung tayong lahat po ay matututo na. Amen? Pagkatuto po tayo, ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng hope, no? Ng power to overcome every temptation na inilalagay ng Diablo sa ating harapan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi mo sa iyong paki-comment po dyan, apply the Word of God. Apply the Word of God. Hallelujah. I-apply natin ang salita ng Panginoon. Every word na marinig natin, mabasa natin, kung ito ay sinasabi ng salita ng Diyos, gawin natin, mga kapatid. Para hindi tayo madaya ng Diablo, lagi natin tandaan ang kanyang layunin, tayong lahat ay sirain, tayong lahat ay wasakin, tayong lahat ay kanyang patayin. Alam ko, wala ni isa man sa atin na gusto yon. No? Mangyayari lang yon kung susunod tayo sa Panginoon. Amen? Praise God. And M, no? Master. No? Master your emotion. Master natin yung ating emotion. No? I-master mo. No, dapat ikaw ang maging master, hindi yung sarili mo. I-master natin sa pamamagitan ng ating Panginoon, no, na tayong lahat is tulungan niya, na ma-master natin yung ating emotion, yung ating pag-iisip, no, yung ating feelings, yung ating pakiramdam. Kasi po, sabi nga ng Proverbs, no, kawikaan, if you do not master your emotion will master you. And tandaan natin, if we are mastered by our emotion, hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng iyong emosyon. Remember that, mga kapatid. The devil always trying, no, na siyang i-master tayo sa ating nararamdaman, sa ating nakikita, no, sa ating mga alam. No. Hindi sa dami ng alam mga kapatid.
kundi sa dami ng katotohanan. Ayun po ang mahalaga. Sa dami ng katotohanan na ginawa natin, ayun po ang mahalaga. It matters. Okay? So sabi po dito sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. No? Trust in the Lord with all your heart. No, buong pagkatao mo, buong puso mo. Do not depend. Huwag kang dumipende. Saan? On your own understanding. No? Sabi nga, marami tayong alam. Pero hindi lahat ng alam natin tama. Totoo. Magbubunga ng buhay. No, only the truth. Only the truth, which is yung sinasabi ng salita ng Panginoon, is yung makapag-guide sa atin patungo sa matuwid na pamumuhay, patungo sa buhay na may kabanalan, patungo sa buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Only the truth. No? Ito, yung salita ng ating Panginoon. Only the Word of God, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, my people perish because of lack of knowledge. Bakit? Because kanilang tinanggihan o dahil tinalikuran na nila yung aking mga salita. Kaya sila nasisira. Kaya sila nawawasak. The Lord, hindi niya gusto na makita tayong wasak. Amen? Ayaw ng Diyos, makita tayong wasak. But, kung dumating man sa punto na wasak na tayo, ang Diyos kaya tayong buuin. Amen? Kaya tayong buuin ng dyablo. Kaya nga, pakicomment po dyan, master your emotion. Hallelujah. No? Sa mamagitan ng ating Panginoon, magpatulong tayo sa Diyos, magpasakop tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sabi diyan, seek His will in all you do. And He will show you which path to take. Tuturo niya sa'yo kung ano yung path na dapat mong gawin. Kung sinik mo yung kanyang kalooban. I-guide tayo ng Diyos, Lord, saan ba dito? Ano ba dito, Panginoon? No. Sabi dito, He will show you which path to take. Kasi nga, ihahatid ka pa ng Panginoon eh. Hindi lang ituturo sa iyo ng Panginoon, kapatid. Ihahatid ka ng Diyos. No? O di kaya, kung gusto mo, ang Diyos mismo maghahatid sa iyo ng mga bagay na yon. Ganon kabuti ang Panginoon, mga kapatid. No? Pwedeng sabihin sa iyo ng Diyos, pwedeng ihatid ka ng Diyos, pwedeng Diyos na mismo ang maghatid sa iyo ng mga bagay na yon. Hallelujah! Purihin ng dakilang Diyos. Amen! Napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Purihin ang kanyang pangalan. Hallelujah! So, sabi dyan, master natin yung ating emotion. Alam nyo, minsan yung mga taong na-scam, alam nyo kung bakit? Kasi, papadala sila sa damdamin. No? Diba? Sayang naman kasi yung freebies, Pastor Jan. May freebies kasi kapag nag-invest ka, may sale. Sabi, mga ganong mga investment. Uy, kapatid, naku, may sale kami ngayon, mag-invest ka na dito. Kapatid. Hindi ko sinasabing hindi tama, no? Hindi ko sabing masama mag-invest. Kundi, sinasabi ko, maging matalino tayo sa pag-i-invest. Amen? Purihin ang dakilang Diyos. Amen.
So, secondly, mga kapatid, eternal investment in the heaven. No, una, people invest in perishable, no, dito sa earth. But tayo bilang mananampalataya ng Panginoon, we should invest saan? Sa langit. Sabi ng 20, but store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Hallelujah. Mas safe. Kung gusto mong manigurado, kung ikaw ay tunay na matalino, dito ka na mag-invest. Mag-invest saan? Sa langit. Mag-invest kay nino? Kay Jesus. Alam mo mga kapatid, mag-invest si Jesus para sa atin. Amen? Nag-invest siya para sa iyo. No? Yung investment niya upang tayong lahat is magkaroon, no, pumasa tayo doon sa standard ng langit. Amen? He invests, no, yung kanyang blood sa ating lahat. Para saan? Upang tayong lahat ngayon is maging qualified doon sa heaven. Ano? Kaya lahat ng ating gagawin ngayon, nagpaglilingkod sa Diyos para doon sa treasure natin sa langit. Lahat ng ating pagbibigay, lahat ng ating paglilingkod, lahat ng ating ginagawa para sa kapurihan ng Diyos, investment mo na yon doon sa langit. Kaya nga, mga kapatid, I encourage you na tayong lahat mag-invest sa langit. Amen? Huwag tayong mag-invest ng maraming panahon, maraming oras, maraming effort sa mga bagay sa mundong ito. Pagkat sa mundong ito, walang kasiguraduhan. Ngunit kung lahat ng ating gagawin is ibibigay natin sa Panginoon yung mga perishable things is magiging unperishable doon sa langit. Lahat ng ating gagawin. Yung time, talent natin, at yung mga treasure natin. Mga kapatid, use it. Ano? As your investment in heaven. Amen? Hallelujah. Gamitin natin yung mga bagay na binigay sa atin ng Diyos. No, yung oras natin, gamitin natin. Yung talent natin, gamitin natin. Palaguin natin yung ating ministeryo. No? Dapat laging may bago, dapat laging may paglago. Hindi laging kung ano na yung noon, yun na yun. Dapat laging may makitang pagbabago. Maging sa atin, dapat laging may makitang pagbabago sa atin. Dapat nag-grow tayo. Gaya ng ating tema for the whole year, grow in Christ. Amen? Alam ko tayong lahat nagnanais tayong mag-grow. No? It starts with you. Hallelujah. So kaya, tayong lahat mag-invest tayo sa ating Panginoon. That is the best investment na ating gagawin sa buhay po natin. And lastly, number 3, your investment reveal your heart. Kung saan ka nag-i-invest, doon malalaman kung ano ang laman ng iyong puso. For where your treasure is, there your heart will be also. Very clear na sinasabi ng Panginoon. If you focus dito sa lust of the eyes, lust of the flesh, the pride of life, kung nandiyan ang puso natin, mga kapatid, wala sa atin ang pagmamahal ng Diyos. Hindi tayo lumalakad sa pagmamahal sa Diyos. So very clear na sinasabi ng salita ng Panginoon na your investment reveal your heart. The condition of your heart.
saan tayo nag-i-invest, mga kapatid? It's an encouragement sa ating lahat. Na makita natin na hindi pa huli ang lahat. Na mag-invest tayo sa Diyos. Na magkaroon tayo ng refocusing sa Panginoon. Because the devil is trying to manipulate, to deceive Christians. No? But thank God for His message sa umagang ito. Because nais ng Panginoon na muli nating maibaling sa Kanya. No, ma-invest sa Kanya lahat. Sa Kanya tayo, literal, na magbigay ng ating mga sarili. Pagkat kung nasaan ang puso natin, nandun ang kayamanan natin. Sabihin, kung wala ang puso natin, kung hindi si Lord, yung yaman natin, wala sa Kanya yung puso natin. Amen? It's very clear, mga kapatid. Kaya sa atin, mga kapatid, ito yung hamon, mga kapatid, sa ating lahat. Si Jesus, pumunta rito, sabi niya, I have come that they may have life. Life, sabi ng Panginoon. And have it to the full. Hallelujah. Ako'y napito upang sila'y bigyan ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Hallelujah. Ayaw ba natin yon? Ayaw ba natin magkamit ng buhay, hindi lang buhay sa mundong ito, kundi buhay sa darating. Hallelujah. Praise God. Ay yung gustong kalooban ng Panginoon. Ito po yung hamon sa atin ngayon. Willing ba tayo na i-invest? No, kung ikaw, dandun ka na, willing ka bang dagdagan yung pag-i-invest mo sa Diyos? Kung ikaw naman po, kapatid na nakinig, ay hindi ka sure kung totoo ba talagang in-invest mo na sa Lord yung life mo, willing ka bang i-invest yung buhay mo sa Kanya? The Lord ay mapiplease. Because lahat tayo nilikha ng Diyos to please Him. Di pa huli ang lahat. Gawin natin kung ano ang nararapat. Tulungan nawa tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Manalangin po tayo sa oras na ito. Father God, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Salamat po, Panginoon Lord God, sa iyong salita. Siyang tunay nga na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Na magpatuloy, na patuloy, Lord, na ibigay sa iyo ang aming buhay sapagkat ikaw ang nakatitiyak. Lord God, sa iyo, Panginoon, ay walang scam. Kundi, Lord God, ikaw una ang nag-invest sa amin, Panginoon. Para kami maging qualified sa langit. And Lord God, I pray, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na maibigay namin ang aming buong buhay sa iyo, Panginoon. Hindi po namin kayang maglingkod pagkat ang mundo ay nahatak kami. Pero Lord, alam namin, tutulungan mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng pananampalataya to stand, Lord God, sa iyong isang salita. At pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Lord, pagpalain niyo ang bawat salita na natanim, Lord God, sa puso ng inyong mga anak sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, dahil ngayon po ay unang linggo sa buwan po ng Mayo, tayo pong lahat ay magkakaroon ng communion. No? I hope na meron kayong mga communion dyan po sa inyong mga tabi. Tayo pong lahat ay magkakaroon po ng communion sa umagang ito. Before tayo mag-start, mga kapatid, basahin po muna natin sa 1 Corinthians 11. No? Sabi dito, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao
ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Mga kapatid, itong bagay na gagawin po natin ay command ng ating Panginoon. Nagawin natin bilang pag-alaala sa Kanya. Pag-alaala doon sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa krus. No? Yung bunga o yung resulta ng Kanyang ginawa sa krus. Yun po ay upang tayo lahat mapatawad, upang tayong lahat ay magkaroon ng katwiran sa harapan ng Diyos at tayong lahat ay magkaroon ng healing. No? Sapagkat sabi ng Bible, sinabi ni Jesus, I overcame the world. Kaya sa ating lahat, mga kapatid, ngayong oras na ito, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyong harapan. Amin pong isinusuko ang aming mga buhay, ang aming mga sarili. Sapagkat batid namin, Panginoon, na biyaya mo ang lahat sa amin kung bakit kami nakapagpatuloy at nakapaglilingkod sa iyo. Kaya sa oras na ito, hinihiling ko po, ang aming mga puso ay iyong linisin. At kami, Panginoon, ay tuloy na sakupin mo ng iyong Espiritu Santo, Panginoon. As we take this element, Lord God, I pray na patuloy, Panginoon, the manifestation of your finished work, Panginoon. We thank you, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. At hawakan po natin ang tinapay. Taas po natin, mga kapatid. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo pong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Taas po natin ang saro. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Tayo pong lahat, mga kapatid. Purihin ka, aming Diyos. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Lord, sa mga tinapos mo sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Para naman po sa lahat ng nais magkaloob ng Tithes and Love Offering, meron po tayong GCash at makikita nyo po sa screen ang GCash account number ay pwede po kayong magpadala para sa gawain ng ating Panginoon sa Jesus Grace Christian Family Church. Kaya pagpalain tayo lahat ng Panginoon, lahat po na magbibigay ay mapupunta po sa pangangailangan ng templo ng Diyos. Sa pagtatapos po ng gawain sa umagang ito, tawagin natin muli ang ating butihing pastor para sa prayer and benediction. God bless po sa ating lahat. See you next week. Hallelujah! Mga kapatid, purihin ang Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa ating pong virtual service. At patuloy po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon sa kabila ng sitwasyon natin. Alam natin, no, sa lahat ng dako ay nandun ang Diyos. Saan man tayo naroon, kasama natin ang Diyos. Kaya ngayong oras na ito, tayo pong lahat ay manalangin sa ating Diyos na buhay. Lord, bilang yung lingkod, ay patuloy kong iginagawad, Panginoon, ang iyong pagpapala sa lahat ng iyong mga anak, Lord God, na nakinig, Lord God, ng mensahe mo sa umagang ito. Lord, ang iyong mukha ang siyang magningning sa kanila. Ang iyong pag-iingat, Panginoon, saan man sila naroon,
at proteksyon mo ang siyang patuloy na maranasan nila. At ang pabor, Lord God, ay matanggap ng iyong mga anak. Nothing is missing, nothing is broken, nothing is lacking. Great wealth and great favor ang maranasan, Panginoon, ng iyong mga anak sa oras na ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa oras na ito. Ito po ang aming samot dalangin na may pagpapasalamat sa dakilang Diyos. Lahat ng mga anak at pinagpala ng Panginoon ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon.